yung isang pinag-uusapan kanina sa Quadcom. Nako po. Yung 16 million daw sa 2022 confidential funds ng OVP ginastos para sa rental ng safe houses. Ayan nakalagay safe houses. Safe houses, ha? Tandaan niyo yan, ha? Rental ng safe houses. When you say safe houses, anong ibig sabihin nun? Singular ba siya o plural? Pakilagay nga dyan. Singular ba siya o plural? Ilagay nyo dyan. Ano yan? More than one. Okay. Yan ang pagkakaintindi nyo, ha? Sige, pakinggan natin to, ha? Kasi sinasabi dito, yan, 1 million for the payment of rental and maintenance of safe house. 1 million. Sa loob ng 11 days, sabi dito, 90,000 a day. Sa loob ng 4 days, 250,000 a day. Pero dito sa nakikita nyo, itong screen na to, nakikita nyo ba dito, meron siyang mga durations coming from the office of the Vice President. Meron ba? Nakalagay lang dito parang 11 days. Ito, breakdown na to. Pero pakinggan natin tong balitang to. Nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days. Yan 1 million in just 4 days. Hindi ba kayo nagtaka na ang mahal nun? Sa 4 na araw, yung 1 million, naubos nila dito. Hindi ba kayo nagtaka? Kaya nga ang tanong ko ganito Doon ba sa 1.4 billion per day, per day? Per day, 1.4 billion per day na flood control projects, hindi ba kayo nagtaka? Nasa 1.4 billion per day, nagbabaha pa rin sa Maynila. Yun ang tanong ko Yun ang tanong ko. Hindi ba kayo nagtataka nun? Kasi ako, para sa akin yung 1 million sa loob ng ilang araw, 4 days. Posible yan. Posible yan. Promise. Posible yan. Yung bumili ka lang ng relos Di ba? Yung bumili ka ng halagang 4 na milyon na relos ilang minuto lang yun. Gastos mo na yung 4 na milyon. Ito pa kayang 1 milyon para sa safe houses. Ayan 4 million. Grabe, 4 days. Million na agad. Hindi. Pwede yan. Pwede naman yan. Pwede. Kung ang positioning mo is, kung ang mali siya na ilalagay mo sa isip ng tao, yung 4 na araw, tinan mo, 4 na araw. 1 million ang ginastos nila. Safe house. Aba, sobra naman yan. Grabe naman yung bahay na yan. Ang mahal naman yan. Ganun yung positioning nila Pero hindi nila dinidiscuss dito at hindi nila tinatanong, ilang mga safe houses ba to? Ano ba ang preference pagka sinabing safe house? Tama? 'Di ba? Anong preference? Kaya naman pala si Perla Arsua pala, galit pala kay Inday Sara. Sige nga. Bakit mo nasabing Waldas? Perla Arsua. Sige nga, sige pag-usapan natin. Perla Arsua. Total naman pumasok ka dito at sinasabi mong Waldas si Inday Sara. Ano yung mas waldas? Yung 1 million in 4 days sa safe houses? Ibig sabihin pag safe house, meron kang asset. Tapos syempre pag yung asset mo, kailangan ilalagay mo yan sa isang lugar na secured. Ilalagay mo yan sa isang lugar na talagang secluded, secured. Hindi siya pwedeng i-breach. So, ibig sabihin, etong safe house na to, hindi talaga yan katulad ng apartel. Yung presyo talaga niyan,
presyo talaga niyan, hindi katulad ng mga motel. Di ba pagka nilagay mo kasi sa motel yan, di putangin na yan, namatay yan. Asset nga eh. Pinapangalagaan mo nga yung security niyan eh. O Perla Arso, wag kang tumawa. Putangin na mo, wag kang tumawa. Magpaliwanag ka rito. Ano ang mas malaking waldas? Yung 1.4 billion sa flood control project o yung 1 million in 4 days? Bilis, putangin na nyo ha. Ang hirap, ang dali lang magsabi na waldas pero hindi nyo kayang ipaliwanag. Bilis, ilagay mo. Perla Arsua, ilagay mo. Alin ang mas waldas? Yung 1.4 billion per day o yung 1 milyon sa 4 na araw? Pakilagay, bilis. Oh, welcome ang mga basher na magpaliwanag. Bilis, yung mga magagaling sa batas, yung mga abogado. Paliwanag nyo na. Putangin na mo, Perla, tawa ka ng tawa. Gusto mo ba mag-asawa? O ano, bilis, sagot na. Ano ang mas magastos? Mahal naman lahat. Ano mahal lahat? Putangin na. Magpaliwanag ka. Ano nga ang mas magastos? Yung 1 million per day? O yung 1 million per in 4 days? Or 1.4 billion sa loob ng isang araw? Bilis, para makapag-discuss na ako. Oo, tipid-tipid naman. Hindi ganyan sagot. Oo, sabihin mo si Bongbong Marcos, magtipid-tipid naman pag may time, 1.4 billion per day. Sagot na, anong mas malaki? Putangin na, ibinibigyan kita ng pagkakataon kasi ibablock ka na nila. Pag wala ka na sagot, binibigyan ko kayo ng chance. Pag nag-bash kayo dito, kailangan meron kayong baon na talino ha. Di pwedeng basta mag-bash lang kayo dito ng walang laman. Ang waldas naman, ang gastos naman, grabe, ang mahal. Di pwedeng ganun. Kasi hindi tanga yung mga nanonood dito katulad ng mga nanonood sa inyo, ha? Panginang sagot yan, puro magastos lahat. Puro magastos. So wala. Hindi mo masagot yung tanong ko na mas malaki yung 1.4 billion per day. Tama? Mahirap sagutin, no? Tanginang hirap kasi binabasyo si Inday Sara sa ganitong pera lang eh. Ang laki-laki ng ginagastos ng gobyerno natin sa korupsyon eh. Liza San Jose, salamat kaayo. Mabuhay ka. O anong ha? O sige na. Wala naman palang isasagot tong buwaka ng inan to. Oo, so dahil dyan, tangina mo matulog ka na. Wala kang may isasagot sa akin. Okay. So kasi dito nakalagay nga 1 million in 4 days. Kung yan ang talagang iisipin mo, grabe mahal ng safe house na yan. Oo, pero baka naman mamaya i-itemize kung ilang safe houses yan. At saka ilagay kung bakit mahal yung mga safe houses na yan. Baka may maisagot yung OVP. Putahin ninyo, matay kayo. Kasi di ba usually ganun yan eh. Ganun yang mga safe houses. Hindi yan yung parang nandiyan lang sa tabing dagat. Hindi yan nandiyan sa sa isang building. Hindi yan ganun. Matindi ang security niyan. So syempre when you say safe house, yung binabayaran mo diyan yung safety. Tangina, anong gusto nyo? 5,000 per day? Putay, nyo na. Kinompromiso ninyo yung safety ng mga assets kasi confidential nga ito eh, confidential. So yung mga confidential informants usually, 'di ba, yung mga witness protection program, 'di ba? Puta, hindi mura 'yan. Hindi po mura ang witness protection program. Tanungin niyo si Rosebud Ong, 'di ba? Ang tagal ni Rosebud sa witness protection program tapos nung nagbago ng administrasyon, binitawan siya. Galit na galit nga. Ba't niyo ko binitawan? Puta, matapos niyo gamitin yung mga impormasyon ko, bibitawan niyo ako. Kasi nga mahal 'yan. O tingnan ninyo kung gaano kamalisyoso ha. Tingnan ninyo kung gaano kamalisyoso itong mga itong mga mambabatas. Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe? Yan, di ba? Anong klaseng safe house to? May swimming pool po ba to, puta? Yan yung sinasabi ko sa iyo, magaling silang maglagay ng mali siya sa utak ng tao. Masasagot ba yan nung COA chief? May swimming pool ba to? Di ba? O ano pa? Safe house? May wifi?
sa BGC. May pakikita po. Oy, ba't alam mo mahal sa BGC? Siguro meron kang may kondo ka sa BGC, sir. Ito may ipapakita siya. Ito na. Po sa inyong isang resort sa Shangri-La. Wow. Shangri-La Boracay. Shangri-La Boracay daw, 25,000 per day, one night, luxury resort. Ang tanong, sir, safe house ba yan? Tanungin kita, sir, safe ba dyan? Kung ako, maglalagay ako dyan ng informant, confidential informant. Let's say, itong informant na to, ang itinuturo nito sa gobyerno, yung mga NPA. Yung mga drug lord, halimbawa. Syempre, pag drug lord, delikado buhay niyan. So kapag ba nilagay ko siya dyan sa 25,000 per day, ma-assure natin na buhay siya? Tama ba? Kasi hotel to, resort. Sa tingin mo, ako, si Inday Sara, ilagay mo na lang sa Boracay yan, sa may Shangri-La. Ma'am, delikado dun kasi isa lang yung gwardiya dun eh. Okay lang kasi 25,000 per night naman dun. Nagbabantay sa kanya dyan? Aso. Putangin na yan. Siyempre, tinan ninyo ha. Kung ikaw, halimbawa ako, may nalalaman ako, mayroon akong information na nalalaman. Gusto kong maging confidential informant. Putya, confidential nga. Ibig sabihin, discreet, safe, hindi mapagkakamalan. Di ba yung ganun eh? Magtitiwala pa ba ako sa'yo? Kung hindi mo ako kayang ilagay sa isang lugar na makakatulog ako ng mahimbing. Kasi ilagay mo ang informant dyan, putya, makakatulog ba ng mahimbing yan? Tangina, kada kaluskos, baka gising yan. Kasi yung mga ganitong statement, yung mga ganitong malis na nilalagay, kasi ganito yung ginawa ni Tory doon sa Senado eh. Tingnan nyo to. Ayan, ang ganda nung kwarto, di ba? Iba-iba pa yung kulay. Yung kwarto na yan, katabi, mga kwarto ng babae. Tapos tingnan mo to, ito yung jacuzzi. Ayan yan yung jacuzzi. Baka dyan yan nila dinadala yung mga bata na minumolesya niya. May mga ganun siya. So, naglalagay siya ng malis sa isip ng tao. So, ganito rin. Ang mahal naman yan, 1 million. In 4 days. Ito, 25,000 luxury resort to. Pero ang tanong dito, kasi naka-itemize ba doon sa report na isang kwarto lang yun? Isang safe house lang yun? Nakalagay ba doon? Di ba, imposible OVP, ang OVP, pang buong Pilipinas yan. Putangin na yan, sigurado ko na yung mga safe houses na yan, madami yan, hindi lang isa yan. Di ba? Kasi nag-speculate din lang naman kayo na you are talking about, yun ang nilalagay nyo sa isip ng bawat Pilipino, isang safe house lang yan. Yun ang lalagay nyo sa isip ng tao, mahal, di ba? Pero hindi nyo alamin, or sana man lang alamin nyo from OVP, ba't ang mahal nito? Ilang safe houses ba yung pinag-uusapan natin dito? Kasi baka mamaya 20 safe houses yan. Tangin na yan. Alam nyo ba magkano upa natin sa Senate, ng Senate building natin? Alam nyo ba magkano upa natin doon isang buwan? Tangin na, 1 billion. Hindi yata, isang taon pala. 100 million tayo. Close to 100 million tayo per month. Diyan sa Senado. Kaya nga tayo nagpagawa ng Senate building eh. Kasi umaabot sa loob ng isang taon, parang 1 billion, isang taon ang ginagastos natin sa renta ng Senado. So sabihin mo, Boss Dada, Senado yun. Ganun din to, safe house to. Hindi lang to normal na bahay. Siyempre, malay mo yung mga pako na nilagay dito. Pag may pumasok na mga intruder, lumalabas, tumatama sa intruder, ganyan. Di ba? Tama?
Tama. Oh, sige, diretso pa natin. So ito ganun yung comparison ni Attorney Chua. Kung we are talking about we are talking about one safe house. Imaginein mo we are talking about an office of the Vice President, which is ang ang saklaw niyan, buong Pilipinas, national yan. National yan, buong Pilipinas. Di naman yung kapitan, isang barangay lang. Buong Pilipinas. So, how many safe houses are we talking about here? At ano yung specs nung safe house na yun? Baka yun ang mahal. Di ba? Minsan ganun katulad niyan, kotse lang, di ba? Iba yung presyo nung kotse, nung Land Cruiser. Iba din yung presyo nung Land Cruiser na bulletproof kasi safe ka doon, tama? Yung Land Cruiser, 4 na milyon lang. 4 na milyon na Land Cruiser. It's the same Land Cruiser. Pero kapag gusto mo maging safe ka, papalagyan mo ng bulletproof yung Land Cruiser mo. Magkano bulletproof pag pinalagay mo? 10 milyon. So yung bulletproof na Land Cruiser costs mga 14 million. Yung Land Cruiser na normal, 4 na milyon lang. So hindi po siya comparable. Mali po yung kino-compare natin yung mamahaling resort doon sa safe house. Safe. Tatanungin ko kayo, maglalagay kayo ng pera. Saan mas gusto nyo maglagay ng pera? Sa cabinet o sa safety deposit box? Parehas lang naman na pwede mong ilagay yung pera doon. Pero bakit ka naglalagay sa safety deposit box kahit mas mahal yun kaysa sa cabinet? Kasi gusto mo yung pera mo safe. Safe, yun ang binibili mo, safety. You are buying safety. You are not buying luxury because safety apparently is more expensiver than luxury. Tama ba? Tama ba 'yon? Hindi ko alam kasi I'm just being I'm just being the devil's advocate. Kasi syempre ito yung twist nila. Gusto ko naman ibahin para makita natin. Kapag inibaba natin yung istorya, sinong kapanipaniwala? Yung istorya nila o yung the other way around? Sabi nga ni Christine Vlogs, safety. Oo, so doon ako sa safe. Kasi pag nilagay ko yung 100,000 pesos ko sa cabinet, putang ina, malingat ka lang, wala na yan. Tapos di mo alam sino pagbibintangan mo. Yung safety deposit box, putsang bigat nun. Bago pa niya makuha yung pera mo, sigurado ko, nahuli mo na siya. Diretso natin. Kasi baka naman may paliwanag na maganda si sir. Per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. Yun, high-end luxury resort. Is a high-end luxury resort safe? Question. Si Pablo Escobar, nagtago ba siya sa resort? Si Osama Bin Laden, nagtago ba siya sa resort? Si Saddam, nagtago ba sa resort? Parang hindi naman, no? Bakit? Kasi nga, putang ina, pag dyan sila nagtago, mahuhuli sila. A luxury resort is different than a safe house. Maniwala kayo, sir. Kasi yung safe house, ano po yun? It's safe, it's undetectable. Hindi siya yung parang yung nakikita nyo lang sa pelikula. Yung mga nakikita nyo sa pelikula na parang putya yan, nandiyan lang siya sa kabilang kanto, ganon. Kakapanood nyo ng Netflix kasi. Hindi ba, sa tunnel sila nagtago? True. Kasi nga, alam mo kung ba't sa tunnel? Safe sila dun.
But if you want to put malice in the minds of the Filipinos, ganito dapat mag-explain. Ganito dapat mag-present. Tama. Ang problema natin mga bossing, nag-iisip tayo. Ang mga DDS nag-iisip. Mabobola nyo dyan yung mga engot, pero karamihan ngayon nag-iisip na kasi. Objektibo na kasi yung mga tao ngayon di ba? Kaya nga safety para secure. Sabi ni Christine Vlog. Ano pa? Kaya pala nagka-idea si Tory ng bunker at tunnel dahil kay Hitler at Bin Laden. Pwede. Di ba nga, pinagtatawanan din natin yan. Sabi natin po siya yan, 16 days kayo nandiyan dyan. Kung nandiyan dyan talaga si Pastor, nahuli nyo na nung unang araw pa lang. Bakit siya magtatago dyan sa Kingdom of Jesus Christ? Alam naman niya na papasukin yan. Kahit na pigilan ng taong bayan, papasok at papasok sila dyan. So bakit pa ako dyan magtatago? Hindi ba common sense? Yan. Kasi nga, ang gusto lang naman talaga nila, ito para sa akin lang, I may be wrong, pero baka ang gusto lang talaga nila is sirain yung reputasyon ni Inday Sara. Unang-una sa lahat, we are talking about confidential funds. Confidential funds means hindi dapat to pinag-uusapan sa harap ng maraming tao. Confidential nga Dapat itong mga ganito, confidential funds ang pinag-uusapan, saan natin ginamit, intelligence funds, dapat to, pinag-uusapan natin exclusively. Dapat pinag-uusapan natin to in a closed door setup. Yung walang media. Di ba pag meron kayong maselang information, you are requesting for an executive session? Itong mga ganitong usapin is jeopardizing yung ating intel, yung ating safety. Oy, Ma'am Kish, magandang morning. We miss you. How are you, Boss Dada? Ito, puyat na naman. Oo. Kasi ganun lang, nakita mo kanina yung troll dito, di ba? Ang sinasabi niya, ay grabe naman ang mahal. Waldas talaga. Yun yung gusto nilang itanim sa utak ng tao, na waldas si Inday. Putang ina, papaano mo sasabihin waldas si Inday kung putya wala nga siyang mamahaling relo katulad ng mga congressman? Kung ang sapatos niya is Skechers, Vice President na siya ng Pilipinas is Skechers. Samantalang si Kimbo, yung sapatos Fendi. 70,000 yata ang isa nun. Taga Marikina ka pa naman. Hindi ka bumili ng sapatos sa Marikina. Sana man lang i-promote mo yung gawang Marikina. Di ba? Ang mga relos, 3 milyon, 4 na milyon. Ang mga bag, 300,000 hanggang 1 milyon. Diba? So paano mo sasabihin ni Walda si Inday? Makikita mo sa lifestyle niya, simple lang naman siya. Naka-polo shirt lang siya. Naka-pantalon. Naka-barong lang siya na pang-opisina. Wala nga siyang mamahaling kwintas. Wala nga mamahaling hikaw. Putang ina, may waldas bang ganun? Ang mga waldas, yung mga kabit nyo na mga naka-townhouse, may binibilan nyo ng cash na Mercedes na hindi nakapangalan sa inyo. Putang ina, yun ang mga waldas. Pero si Inday Sara, sasabihin nyo na waldas, nakita na namin harap-harapan yan. Ito si PRRD nga, rilo, sira. Talulukuhin nyo pa yung taong bayan. Maglalagay kayo ng malisya sa isang tao. Sabi ko nga sa inyo, pwede nyong sabihin na masama ang ugali ni Inday, masungit, suplada, plastic. Pwede nyong sabihin na ganun. But never nyo silang paparatangan na mga kurakot sila. Nagdodroga sila, kurakot sila. Oo, yan yung mga hindi nyo dapat na inaano sa kanila, na ibinibintang sa kanila. O ano yun? Palpak yan. Hindi kayo magtatagumpay kasi kahit anong silip ninyo, tinan ninyo. Sinisilip nyo yung mga budget, tapos the way you are presenting it to us, it's as if
ano siya, corrupt siya. But if you're gonna look at it, yung mga detalyeng maliliit, safe houses, luxury resorts, ano mas mahal? Yung safe house o luxury resort? Kayo nang bahala sumagot. It is just 25,000 per day. As compared po natin dito sa 1 million, 90,000 a day. 909. Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort with complete amenity. Ayan tinan mo. So, yung 1,090,000 a day. 90,000 a day versus a luxury hotel na 25,000 a day. Masyado ba malayo? Masyado ba malayo yung diferensya? Para sa akin hindi naman masyadong malayo, lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay safety. Tama, no? Mabuti nga si Inday na-itemize niya. Pag tinanong kita kaya, Congressman Chua, kung kaya mong i-itemize yung pera mo, yung budget mo, pag tinanong ka kaya namin, kaya mo kaya magpakita ng ganito? Kaya mo kaya mag-itemize ng mga ginastos mo mula sa piso hanggang sa huling sentimo? Kaya mo kaya? Hindi, di ba? Kasi ang tagal-tagal ng hinihiling ni PRD yan. Ang tagal ng hinihingi nila Duterte yung open the book, remember? Open the book, hinihingi nila sa inyo. Wala nga sa inyong makapag-commit tapos sinisita natin yung budget ni Inday Sara. Now, ang punto lang din isa pa dito, if we are scrutinizing yung Intel funds ni Inday Sara, we should also scrutinize the Intel funds of Malacanang. Dapat pati yung Intel funds ng Malacanang, pati yung intelligence funds ng Malacanang dapat scrutinize din natin, tama? Oo, tingnan natin kung meron bang notice of disallowance din ng Malacanang. Kasi baka mamaya hindi lang natin na itatanong, meron din pala. Dapat yun ang inaano natin, yun ang ini-scrutinize natin. Di ba yun lang yun? Yun lang po yun mga bossing. Ito po yung 125 million na budget niya na binigay sa kanya matatapos na yung buwan. 125 million na kailangan niyang i-spend sa loob ng 11 araw as what you say it. Pero ang sinasabi ng OVP dito, no, we spent it ng 19 days. We spent it ng 19 days. So, hindi 11 days. So dito, sinisilip nila yung 1 million which is in 11 days, 90,000 per day compared to a 25,000 na resort. 90,000 per day na safe house. And again, we are not talking about one safe house, 2 safe houses, 3 safe houses. Antayin natin yung report na yon galing sa opisina nila Inday kasi kayo pinangungunahan nyo Kasi baka mamaya yan, pinangunahan nyo na naman yan. Tapos masagot na naman nila yan. Mapakita na naman nila yung detalyadong report niyan. Yari kayo dyan. Ayun lang yan. Tsaka isa pa, katulad ng sinasabi ko, we are talking about intelligence po dito. Intelligence, it's supposed to be confidential. Wag nyo naman yung diskarte naman ng gobyerno natin para labanan yung insurgency, yung mga paprotektahan yung mga assets natin. Lalo na yung mga assets natin na nagbibigay sa atin ng information para sa peace and order ng Pilipinas. Wag naman sana nating i-expose yung gameplay ng ating mga ahensya ng gobyerno. Baka pwede, pag-usapan nyo na lang yan in an executive session, yung hindi na kasama yung taong bayan pati media. Kasi parang lumalabas dito, sinisiraan nyo na lang si Inday Sara Kung talagang gusto nyong ma-resolve ito, and we are talking about confidential funds, hindi nga talaga auditable ang confidential funds sa totoo lang kasi nga confidential funds yan Hindi dapat nilalabas kung saan talaga ginamit ito kasi nga intelligence funds ito Pwede ko bang sabihin na saan galing yung intel mo?
sa kaibigan ko na dating taga-militar na sa ganito nakatira, pwede ko ba namang gawin yun? Pag ginawa ko yun, wala namang bibigay sa akin ng impormasyon kasi sinusunog ko. Kasi sa lumalabas sa ngayon, sir, sinusunog nyo yung diskarte ng mga ano natin. Diskarte ng mga ahensya ng gobyerno natin. Ang problema niyan, diskarte lang ng OBP sinusunog nyo eh. Silipin din natin lahat ng may mga confidential funds. Kung yun ang problema natin, ha? Confidential funds. So, silipin natin yung confidential funds ni Bongbong, confidential funds ng DOJ, confidential funds ng ng military. Pati sa military, silipin na natin. Oo, para talagang malaman na natin, may labas yun sa taong bayan, pati sa mga komunista, yung diskarte ng gobyerno natin para dumami ulit sila. Ayan. So, ayan lang ang masasabi natin dyan sa balita na yan na alam naman natin na talagang malisyoso mga bossing yung mga pagkukumpara dito, and bahala na kayo. Kung maniwala kayo sa mga yan, bahala na kayo. Ngayon, pinasubpina na nila yung mga taga-OVP. Ewan ko lang, kapag kayong mga taga-OVP na yun, pinasubpina nila, malamang sa malamang, i-contempt din ng mga yan. Kasi, yun nga yung sinasabi natin wala namang ginawa itong mga to, kundi ipakulong, i-contempt yung mga iniimbitahan nila Oo, kasi dati kasi dati mga bossing, yung mga resource person, dati proud na proud sila kasi nga mantakin mo, magagamit yung kanilang expertise para makagawa ng batas yung mga kongresista. Ngayon, pag pinatawag ka sa Congress or sa Senate bilang resource person, magdala ka na ng damit. Magdala ka na ng maleta dahil putangin na baka hindi ka na makauwi sa pamilya mo. Diba? Sobrang delikado mga bossing. Kapag tinatawag ka, Boss Dada, pinapatawag ka nga pala sa Senado. Alam niyo ba nung pinatawag ako sa Senado noong nakaraan? Buti na lang si Senator Bato yung committee chair, pero nagdala ako ng backpack, may brief, may sabon, may toothbrush, tsaka may shorts. Kasi nga, baka hindi na ako makauwi Takot na yung mga resource person na pumunta dyan. Kaya ngayon, tinitingnan na. Ano yung resource person? Ano yung Anong ibig sabihin ng witness? Bakit ako kailangan sumumpa? Kasi sabi dito, resource person ako. Ba't ako susumpa? Sabi dyan, witness lang yung sumusumpa. Di ba? Yes, Juan de la Cruz. When you say confidential funds, we are talking about national security. So that being said, it should be, yung mga ganitong question should be held exclusively or mga executive sessions, yung kayo-kayo lang. Para at least lahat mailabas natin nang hindi naman nako-compromise yung national security. Diba? At least we are in the same page pagdating sa bagay na to, and I hope na maging klaro sa lahat sa atin itong mga ginagawa ng mga mambabatas natin sa mga hearings. The next performance will start momentarily.